sa gabos. Oras sa Pilipinas, alas 12:43 nin hapon. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helat. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Red Horse, lakas ng tama pero di wasa. Drink responsibly. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tibay mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Hatod sa Indo kan DZGB asin mga partner agencies ang Desisyon Bicol 2022 ang programang matao sa Indonesia sa pagpili nin mga lideres na dapat ibugtak sa pwesto para sa karahayan kan kada saro asin sosyudad. Matukar kan mga issue asin mga dapat nagibuhon kan lambang saro sa panahoning kampanya asin oras nin eleksyon. Mapasabot kan importansya kan boto nin sarong Pilipino sa pagmantener kan demokrasya sa Pilipinas. Mahatod sa Indonesia istorya asin naginibuhan kan mga naging lideres kan kinaban na magsisirbing inspirasyon sa pagpili nin magpapadalagan kan sa tuyang nasyon. Makiaram asin magsabay sa diskusyon. Ngunya na aldaw sa DZGB. Kaiba si Luis Barcena, Dr. Pete Bernaldez, Comelec asin iba pa. Digdi sa Desisyon Bicol 2022. Boto mo, futuro ko. Kay raming tatakbo sa halalan. Dati-rati walang pakialam, ngayon biglang nang dahil lamang dyan sa halalan. Merry Christmas and a Happy New Year mga kadesisyon Bicol 2022. Sa halalan, mataas ang pinag-aralan o walang nalalaman. Tablahan ng labanan sa halalan. Sa pangaran kan samuyang presidente kan PBN Broadcasting Network Incorporated ang naging patnugot o naging otor kan programang Desisyon Bicol 2022 si Ma'am Brenda Bayona Locsin. Ang samuyang Executive Vice President Butante. si Sir EVP Glenn Barcelon asin ang samuyang kang current station manager kan DCGB AM. Merong masasaktan Siring Mantabi mga tugang sa halalan. kay VP Henry Maceda ang samuyang Vice President for Programming. Ng halalan. Si Sir Nonoy Locsin ang samuyang VP for Engineering Affairs. Kinabukasan sa halalan. Asin sa newsroom, yaon dyan si Papa Mardela with an eagle eye. Lahat ay may Soon to be padi. ang ibig lang tutulin. Bakasyon so mortal enemy ko. Daing malot god sa programa ko. Ni makontak din na nakukontak si News Director Edwin Peralta. Kala mo karera, kala mo pagandahan ng ngiti.
Asin sa Production Assistant Center niyaon dyan si Angel Mustasa. Isa na budji. Sa IT Department niyaon dyan si Adin asin si Richard. Asin kapartner ko ngunyan sa Lado Technical si Tay Ronald Baldo Dap 2022. Ay maging demonyo. Pagpupok Ako po, tabi mga tugang ang sa indong amigo asin servidor sa radyo. tayo ang namimili. Warang iba, Pantay. Kapag solamente, tayo rin ang solo-solo. protesta ay asa. Sa programang Desisyon Bicol 2022, ako po si LBB Tayo lang ang makakalam. Luwens Burse Barcena. Sana'y walang dayaan sa halalan. Asinan sa kuyang text hotline or call hotline 0926-408-4376. Bayan. Ulitin ta 0926-408-4376. Aanaan ng halalan. 0926-408-4376. O pwede ka mo dyan mag-text or mag-upload ta ining programang ini para ini sa satuyang mga dapat na maisihan may kinaaraman sa pag-adang-adang sa paaabot na eleksyon 2022. Asin bagatabi mga tugang, dapat bagang pag-urulayan ta ang demokrasya, igilid ang mga pagtubod mo na sa politika. Ano? Live man tabi kita mga tugang sa DCGB News Online, sa Facebook page kan DCGB News Online, asin sa YouTube DCGB Legazpi. Ano? Asin live man kita sa DCGB Live App. Yan. Kaya ansa mo yang pagtao asin pagtransmit ni mga impormasyon, bakulang tabi yan sa radyo. Ano? Ugaring ngunyan pinag-aalata, wara pa kuyanal. Wara pa ta. Kasubago mga tugang, ang pinakang latest po sa Commission on Election o COMELEC Region 5, nagkundusir tabi sinda mga tugang nin pinag-aapod na mock election. Pag sinabing mock election, so sagin-sagin man sa ng eleksyon. Sigun sa pakikipag-ulay niya to, kay Regional Director Attorney Rafael Olanyo, ang bagong hepe o ang Regional Director kan COMELEC Region 5, initangani ng maaraman kung sa mga pigpaplano ninda ngunyan na maabot na eleksyon maging epektibo. Ano? Bago kaya ngunyan mga tugang, ano? Bago kaya ngunyan ang magiging pasistema tangani ng makaboto kita sa katahawang kan pandemya. Ano? Kan inot baga, malaog ka sana. Maanap ka sana kuya nalgan pangaran mo. Ngunyan dae. Malaog ka. Maagi ka muna sa health pigaapod nindang health assistant desk. Yan. Pagkatapos kan health assistance desk, kung nalimbawa man normal, an sa imong temperatura, buda day kam ki manifestasyon kan COVID-19, diretso ka duman sa voters assistance desk na ang nangingenot dyan, iyo sa mga miyembros kan Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, pati naman ining kapartner ninda na NAMFREL. Ano? Pero kung halimbawa, nagmanifestar sa sintomas, dahi man pinagaagad, magka-COVID niya sumaboto. Dahi man nangangahulugan, na dahi ka pwede magboto. Maboto ka, duman sa pigaapod na isolation poll unit. Iyo iyan ang pigigibong niyan sa mock election, as in pigiiling, kung ining mga prosedimyentong ini efektibo. Kung halimbawa man, positive sa COVID o may manifestasyon or sintomas kan COVID, nadarahon duman sa baluta mo, dumang ka na lang maboto sa isolation poll unit. Pero kung dae, pagkatapos kan voters assistance desk at assistance desk, dae ka na maanap kang pangaran mo sa kada presinto.
Aasistiran ka na kan volunteer. Ano? Imagine volunteer. Dayan kibayad na mga miyembros kan PPCRB Budak Namfrel o kung ano pa man ang mga volunteer in civic organization, aasistiran ka kung hain kang presinto dapat magboto. Aasistiran ka mo na kung paano pa sa presintong pigbobotohan mo o kaya bobotohan mo na mga maut mo man na magtukaw sa pwesto, ilalaag katabi mga tugang, duman mo na sa holding area. Tangani nang mabawasan so congestion kan mga tao sa lugar o kaya sa presinto. Kung halimbawa man, tapos na ngaya, saro ngaya nakatapos duman, nakaboto na ngaya sa saro, kung sisay duman sunainot sa holding area, iyon naman ang isusunod na i-fill up duman sa mga bakanteng tukawan na pwedeng pagbutuhan. Pagkatapos kan pagboto mo, exit ka na, wala nang uro istorya, nakaboto ka na. Kaya iyan mga tugang, ang panibagong pasistema, ngunya na nasa katahawan kan pandemya. Kaya ko ta, pigaalata ko ta si Attorney Maria Aurea Bobunaw, tangani nang maaraman ta kung ano so resulta. Siguro an aram ko kaya kay ni 7 to 12 lang ginibo instead of hapon. Day kundi ako nasa sala Papaluwens ngaya, minsan po, anmak o sagin-sagin na eleksyon, nagiging totoo po. Kaya nga ni sagin-sagin, ang mga kandidato nga ni duman, baku man so, ano na inio? Baku man so, talagang nagdalagan, so mga nakaaging leader, ano? Madali isa na ta, nagaapod na si Madam Aurea Bobunaw. Kay raming kandidato, iilan lamang ang pwesto. Kay raming tatakbo sa halalan. Dati-rati walang pakialam, ngayon biglang nang dahil lamang dyan sa halalan. Lahat na tumulong. Okay, tabi mga tugang, tanyao na si sa tuyang regular na kapartner sa programa, si Madam Aurea Bobunaw, kana Comelec Albay, para maisihan ta kung ano so naging resulta po mga tugang kan mock election. Ano ta ma-press con manini si Madam, maisihan ta kung ano pa so mga iba pang updates may kinaaraman digdi. Ma'am, maray na hapon po. Hello, maray na hapon po. Sa gabos pong nagdadangog kang sa imong ano. Yes po, ma'am. Opo, ma'am. So, naging natapos na po ba, madam, so sa tuyang mock election ngun yan na pagkaaldaw? Natapos na po. Suduwa pong so Albay Central Elementary School nakatransmit na po. Ta Supyudoran East Elementary School. Ang pigahalata na lang po Supyudoran West. Nag-print out pa po ang election returns tsaka Tamauyan Elementary School. Ito pong pigahalatang transmission. Pag nakatransmit na po ini, makaka-consolidate na po ang Legazpi City tsaka ang Pyudoran para po makatransmit naman sila digdi po sa Provincial Board of Canvasser kang Albay. Ayun po, ma'am. So ano po, ma'am, ang naiiling tapang mga dapat nai-improve kung igwaman po sa pinagibot na pong mock election tangani ng maibitaran taan mga glitches or ano man pong mga diferensya pag abot ng Initially periya? po, salamat po Sir Lawrence. Initially po, magayon po sa proseso pag diit lang, pag saro lang na presinto. Yes. Pero you have to double the preparation sa actual election kasi po mahiling ka po na bakong araw kayo itong set up sa actual. 100 registered voter lang po, maabot ang election, 800 registered voter na po. Yes. So in a wider scale po ang preparation mas dodoblyon ta po ang milyuntang pagpreparar para po mahiling na po kimaray na na ma-implementar ang health protocol. Ito po ang pinaka-challenging niyan sa MUYA. Iyo po, ma'am, inexplikar ko naman sa mga paraan tabay sunailing tabaya duman bago ka bakalaog dapat nyaong kamo na sa may health assistance desk tapos iilingon kung dai ka nagmamanifestar ki COVID
or kung igwa ka din sintomas, duman ka sa isolation poll. Yes po. Opo. Iyo po ma'am, pagkatapos man kayan, kung halimbawa man nakatapos ka na ngayon duman, pasado ka ngayon duman sa day kanin pigmamanifestar na sintomas, so botante, mapa-assister na sana duman sa mga volunteer sa voters assistance desk. Tangani ng day magpara Correct. Yun po. urumul-umul kang pangaran. Correct. Yun po. Pero ang challenge pa talagang yan, Sir Lawrence, so volume kang tawo. Mhm. Na dapat duman pa lang sa kang masumara laog, may holding area na sa luwas. Yan. Tama, tapag pinatugutan ta po gabos magralaog, talaga pong surusuwanan. Yun po ang challenge sa muya sa Comelec. Correct. Bako madam gabus na eskwelahan pati, may kudal. And may holding area. Yan. Kadigdi po sa election, gabos po may mga holding area. Mm. Iyo po ma'am. Day man po kaan sa iwang mga ano. Kaya ito pang pinaka-challenge na dapat ang prepararan grabe po sa maabot na May 9, 2022 election. At least nahiligtan na po. So actuation po kang mga botante, ugmahon tinda, na sweat da, magayunon da po. So pagboto ninda, kung ano da ang binoto ninda, ito nagluwas. Naugmaman po sa iba na nagpartisipar sila, at least nakaranas na dapat tinda magboroto Iyo po. sa araw kay ning sitwasyon. Medyo makaugma po sa parte ni sa Comelec na natawang kitang orgulyo na kitang masampulan digdi sa Albay. Mhm. Ayun po ma'am, ibig sabihon wara kita sa pagkondusir po nindo madam nin election sa Comelec, wara nin insidente na binoto ko ini na saro ang nagluwas susaro bako man arog pa lang Hindi, kayan. Overwhelming man po ang gabos ng mga botante na kung ano daw ang binoto ninda, yun po ang nagluwas. Kaya maugma po gabos ang nagboroto. Lalo na maugma po gabos nag-smile talaga. Iyo po ma'am. Kumbinsido, kung ba maitataram ko ngayon, Sir Lawrence, na kumbinsido sinda sa vote counting machine. Mhm. Na talagang magayon po ang pasistema ang sa tuyang election. Iyo po, bako na bayain Madam Picos voter scouting machine na ang apod. Vote counting machine, po, BCM. Yon. Yes po. Ayun po ma'am. So ano pa po ma'am ang mga na-find out ta o kaya mga nailing ta, may kinaraman po sa mga naging assessment ta, iba pang assessment may kinaraman po sa Ang pagkondusir general, ta? general assessment ta, magayunon po eh. So pa sistema kang mag-election ta po digdi. Gabos man po kamo sa media makaka-attest kay ni. Yes. Gabos man pong nag-interview sa kuya, gabos man pong nakairibanan ta sa mga nag-observer, Lente, CPCRV, Namprel, Participate. Talagang makakahiling sinda, very smooth ang naging election sa Albay. Mahapot ko baya madam, gurano po madam ka-importante ang papel kay ining mga nagbo-volunteer nyatong kababayan sa mga manlain-lain na organisasyon, arog kay ning Namfrel, PPCRB, tangani nang maging smooth sailing an sa tuyang maabot na eleksyon. Ay grabe po ang tabang ninda. Sila po ang nagmamanda kang voters assistant desk. So pagluog mo po baga na yaon ka na sa school, sila na po ang mahanap kang pangaran mo. Grabe na po ining tabang sa mga butante ka. Sobra pong mapasalamat kita kaini sa pamamayo po kang PPCRB, Lente, and Namprel. Sa pagtabang po sa Comelec, kaday na po ini kakayano, dahil nakitang tao. Digdi, voluntaryo lang po ining pigigibo ninda, dahil pong bayan. Kaya grabe po ang pasalamat nila. Pero ini sa mga advocacy nila makatabang sa mga butante ta. Ayun po ma'am. So, ini pong binibutang eleksyon, considerable na po ba na ining sa tuyang papaabot na eleksyon, makakayanan ta po daban madam na dainin mangyaring man na diferensya when it terms to technical difficulties tabi? Napahiling ta po digdi sa election na kung ano man po ang technical difficulties na gibuhan ta po iyan na naresolboran ta po. So, may mga contingency measures man po na pigi-implementar ang Comelec. Pag-abot po kang election talagang proper sa May 9. So rest assured po ang publiko na on the right track mo kita sa preparasyon ta sa election. Ayun po ma'am. Ara mo baya madam, nagpasiring ba na ko sa tamaw yan? Magayunon man ang gaduman. So naging proseso. And ako po mismo madam, minatao ako nin pagsaludo sa Indo dyan sa
COMELEC naging matrayumpo po ini. Mga anong oras daw po madam ita-transmit so ali po sa ibang lugar na dai pa Waiting na po kami kasi naka-print out lang po kasi kan 22 election returns. After print out, ma-transmit na po sinda. So we will let you know po, papatext me na lang po tapos ipopost pag successful na po yung completion kang transmission. Yes po ma'am. Iyo po ma'am ang saro sa mga pigaabangan mi nangani nang maibariwas mi man sa samuyang mga paradangog, mga paraantabay buda sa mga kababayan may kinaraman sa programang ini. Ma'am, wala na po ako madam na ibang kahaputan at unless po naigwa ka po nin mensahe sa satuyang mga regular na Siguro po ang paradangog. mensahe ko po sa gabus na nagpartisipar, salamat po sa mga barangay officials, sa mga electoral board, sa mga principal, sa DepEd po, sa kapulisan, sa mga soldados po na nagbarantay. Gabos po na nagpartisipar sa mock election. Dahil po ini makakayang solo kaming COMELEC lang. Kundi po kamo sa mga local media po sa pagsuporta at paghikayat po sa pong mga albayano na magpartisipar. Salamat pong mabalos na grabe po. Yan lang po. Salamat Yes po. magtarabangan po kita para maging kayumpo po ang May 9, 2022 election. Salamat po. Yes po ma'am, salamat po ma'am. So yan tabi Okay po. mga tugang si Attorney Maria Aurea Bobunaw sibot-sibot kayo ni mga tugang. Actually, nainot na naman kita Kuya Nal. Mapapreskon pa sa nanyaw na sa to sa impormasyon. Okay, so yan na oras po sa Pilipinas, 1:04 nin pagkahapon ang baretang ini hatod sa Indokan, mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Tara na! Salubungin natin ang bukas kasama ang San Miguel Beer. Drink responsibly. Nescafe Creamy White. New and improved Nescafe Creamy White. Lasap ang sarap. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Naproxen Sodium Escalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Coca-Cola. Buksan ang magic ng Pasko with Coke. Tibay mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw. Revicon, lakas ng lima. Revicon Forte. Wilkins Distilled, worth the win. Sa Wilkins Distilled and Paymaya. Sangobion, multivitamins plus minerals, is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Tando ay ginto. Ibang ginto. Si board member Dante Arandia asinan sa iyang pamilya nakikisumaro sa mga taga Tercer Distrito Canalbay na magrukyaw kan kapangakean kan sa tuyang kagurangna na si Jesus. Sa iyang pinagmamaawot, anligtas, matuninong asin panunin pagkamuot na selebrasyonin Pasko sa likod kan pandemyang namamatean ngunyan. From board member Dante Arandia, wishing you a Merry Christmas and a joyful New Year. Talo ka mapapaswitch sa Nescafe Creamy White? Hulita, mas bago asin mas maray ini kaysa sa dati. Aroma pa sana, masiramon na. Hulita, pigdagdagan in 100% puro asin natural. Nescafe Coffee. Asin may creaminess pa kan Nestle Milk. Tamang-tama ang blend kan kape asin gatas. Kaya namit na namit. Asin naghahaloy ang siram. Oy, mapapaswitch na yan sa new and improved Nescafe Creamy White. Panahon na naman yung Kapaskuhan. Panahon na naman Panahon na naman ning Kapaskuhan. Panahon na naman ning kaugmahan asin pagtripon nin mga pamilya asin mag-aramigo. Alagad mo niya sa tahaw ning pandemya ang pagselebrar nin Kapaskuhan igwang mas herarom na mensahe. Iyo ang pagpapagirumdum kan sa tuyang pagmakulog sa satuyang kapwa orog na sa mga nagtitios siring man ang pagdadanay kang pagkamot sa mahal na Diyos. Lugod na manunumpungan tang umboy na si Jesus sa satuyang kapwa bago sa nangon niya na Pasko kundi sa gabos na adlaw. Kasatuyang pagkabuhay kaiba kan sa kumbilog na pamilya
asin lokal na gobyerno kan Santo Domingo, ini po ang sa indong amigo, asin servidor, Mayor June Aguas, minapaabot ni maugmang Pasko, asin ligtas ng bagong taon sa Saindo, Gabos. Mga pensyonado, pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD, Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City, Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City, kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Mare, alam mo ba yung DSWD Kalahi Seeds? Narinig ko kasi na pinag-uusapan yan sa Barangay Hall. Ang kapit-bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services ay isang programa ng Department of Social Welfare and Development na gumagamit ng estratehiyang Community-Driven Development o CDD. Ano yung CDD na ginagamit na estratehiya ng DSWD Kalahi Seeds? Ang CDD ay isang paraan kung saan ine-empower ang mga karaniwang mamamayan na lumahok sa pagtutukoy, pagpapasya at pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran ng kani-kanilang pamayanan. Para sa mga karagdagang impormasyon, bumisita sa website kalahi.dswd.gov.ph. Sama-sama nating itaguyod ang CDD sa buong bansa. Magkalahi tayo, Pilipinas! Ikaw at ako, tayo ang mga bayani. Ini po si Dr. Chris Gianan kang Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Ngunya na panahon nin kapaskuhan, maot ko na magkaigwa ang lambang pamilya ning matuninong asin maugmang pagselebrar kan pagkamundag kan satong kagurangnan. Daiman lugod kita makalingaw na magpasalamat sa iya sa buhay asin sa gabos na biyaya na itinao sa to. Maski ngani nasa tahaw kita nin mga kadipisilan na sa tuyang pigaagihan. Sa liwat, ini po si Dr. Christopher Gianan kang Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic minapaabot sa Indo nin Merry Christmas and a Healthy New Year. Kawawang batay, lobo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Maray na aldaw sa mga Legaspeños. Ako po si Cap JP Lee, nagatod sa Indo, nin mensahe sa panahon nin Pasko. Panahon na naman ngunyan nin pag-ugma, asin panahon nin paglaom. Tawantang importansya ang pagtiripon kang pamilya, pasasalamat sa kagurangnan, asin pagriparo sa urog na nangangaipo. Ini po giraray si Cap JP Lee, nagpapabot sa Indo, nin matuninong na Pasko, asin ligtas na bagong taon. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang pag-asenso kan lambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology. Kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs asin ang Great Women Project 2. Sa kada okasyon, dai mawawara ang kaugmahan asin hamis kang pag-iribahan. Kaiba ang Carla's
Carla's Cake sa kada espesyal na selebrasyon kang sa indong pamilya. Customized cake are also available. Carla's Cake, located at Bart Building, J. Hernandez Avenue, corner Aranya Street, Santa Cruz, Naga City. Contact 0929-431-3994. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Matugang kong Ligas Peños, ini po ang sa idong lingkod, si Kap Ato Valladolid kang Barangay Taisan, Legazpi City, minapaabot sa Indo ni Maugmang Pasko asin manigong bagong taon. Ngunya nakapaskuhan, isilibrar ta ang kapangakian ni Jesucristo sa tung kagurangnan, ayaon ang kaugmahan asin katrangkiluhan, kaiba ang bilog na pamilya, sarabay sa pagpasalamat sa mga biyaya na taon niya sa satuya. Iwat, ini po si Kap Ato Valladolid. Merry Christmas and a Happy New Year, everyone. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus, iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Arthritis na solusyonan sa mixed and herbal coffee ng Doc Alternatibo, herbal at natural. Itong mixed coffee. Nung ako nag-take nito mga products ng Doc Alternatibo, gumaling yung mga sakit ko, mga arthritis. Tapos lalo ang katawan ko, malakas. Nawala yung nahihilo ako. Tapos yung mga sakit-sakit, katawan na tanggal nito. Mixed coffee. O si Ulita Daria nakatira sa Candula Crossing, Daraga, Albay. Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternatibo Formula para sa natural na lunas. Ang Mixed and Herbal Coffee mabibili sa Doc Alternativo Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Ang Mixed and Herbal Coffee, ma-order online, door-to-door delivery sa alternativoshop.com. alternativoshop.com. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama. Kahit nasa trabaho si nanay at si tatay, hindi ako nalulungkot. Hindi rin ako nagugutom kasi kasama kita, Lola. Bago umalis si nanay para magtrabaho, nagiiwan muna siya ng breast milk niya para maibigay mo sa akin, Lola, pag nagutom ako. Pati pagkain may nakahanda na rin. Minsan nga ikaw rin po ang nagluluto para sa akin. At syempre, naglalaro rin tayo. Lola, bukas po ulit ha. Kahit nasa trabaho si nanay at si tatay, tuition fee dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad sa tung naresibiya mga tabang medikal sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joe. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist,
Please consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Rexona freshness check. Tanghali na, pero paskil na agad. Pigil sa paggalaw. Ligo lang, kulang. Use Rexona after every bath for all-day sweat and odor protection with regular use. Para hataw sa dalaw. Rexona, 8 pesos SRP lang. Pasko na maugma, an minamaot nga, ni Konsehal Mailing ako niya de. Harayo sa helang, igwang kaugmahan, maski na sa panahon kan pandemya. Paskong matuninong, an minamaot niya, ni Konsehal Mailing ako niya de. Hobenes na maugma, bilog na pamilya, kaakihan asin mga magurang pa. Gabos kita magpangadji na ang COVID padagos nang matapos. Maumang Pasko nagahali kay Konsehal Mailing ako niya In everything you do, make sure you choose what's true. We always follow our hearts, so true adventures come our paths. Dreams and aspirations giving spark to all our passions. It may seem our choices differ When searching for something deeper, well, okay lang to make mistakes, but the feelings mo hindi fake. stay true and you'll know what to do. And choose the bonds that are true. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. For everything that's true, Count on GSM Blue. Let true things come your way. Yeah. In your life you have a say. So choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ngayong Pasko, choose family, friendship, and love. So choose what's true. Choose GSM Blue. Drink responsibly. Christmas time, nasa DCGB, 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 DCGB. Alright, salamat tabi Kuya Nald, ano? Kay raming kandidato, iilan lamang ang pwesto. Kay raming tatakbo sa halalan. Dati-rati walang pakialam, ngayon biglang nang dahil lamang dyan sa halalan. Lahat na Sa aga palan Rizal Day na. Kasubago dyan sa baba, may nakaulay man kitang sarong taga San Francisco, si Lolo Cristo Saldi. Ano? Kung magkatukban po iyan sa indonin pinto, sa indong mga pintuan, kung igwaman po kamunin surusubra, pag paunrahan man tabi nindo, ano? Ini si Lolo Saldi, sabi niya, naglilibot-libot lamang ngaya ako, noy, digdi ngaya sa Ligaspi, tatibaad lamang ngaya no, mapatawan ko man lamang ngaya kigata, so, apo ko, ano, kaya saludo ako sa mga arog kaining mga lolo, boda, lula, boda sa mga magurang, na daing nasusupog para buhayon, pakusa ng ansa indang mga aki, kundi ansa indang mga apo. Ano, kaya, ingat lang tabi, ano, Lolo Cristo Saldi, kan Barangay San Francisco. Nakaulay tama ni Kasubago. May text kita digdi o sa satuyang
message. Attorney Aurea Bunaw po, Bako Bona. Hapot lang po, may sadit na tarpaulin po si Mayor dyan sa Washington Drive sa may tulay na harani sa Riles. Pwede po ba na pigtaningan ki oversize na tarpaulin ki lokal na kandidato? O ni Tabi 488, ipaliwanag ko Tabi ini sa imo, no need na sigurong magparahapot pa kita kay nita, pauro-utruman sa nakita kay Madam na Aurea Bubunaw. Ining mga naiiling do dyan na mga tarpaulin na nagwawagayway maski nga ni sa mga auto, sa mga pampasaherong jeepney, sa tricycle, o kung sain pa man na lugar na grabe kadakula. Halos ako po nakauno na. Dai pa man Tabi kayanin poder an Comelec. Taan poder kan Comelec, sigun kay Madam Bunaw, pag abot Tabi kan campaign period. Oh, iyan ang abangan nindo. Pag campaign period, na nagralaag pa yan sa mga bako designadong lugar, narumduman ko baya ka to Kuya Nald, si dating Regional Director Maria Juana Balesa, kung iyan nga yung mga kandidato na yan, day nga ning itataratao magpasurunod, kan sa indang mga personnel na magralaag sa bako designadong lugar, aw nata pa nga tabutuan nindo. Iyan ang tinaram niya kan inot. Ngunyan, nakabuelo Tabi iyan gabos. Tapano dai po mga tugang, ninpoder pa kayan ang Comelec na magsita na, dakulaon nga ya ang tarpaulin mo. Dakulaon nga ya ang mga parapernalya mo dyan. Nagwawagayway sa pandok mo sa tricycle, sa auto. Dai pa po kayan mga tugang. Taan concern sa nakan Comelec, tabasi po bagayan sa lay, kundi ako nasala sa Omnibus Election Code, na oras sa natabi mga tugang, kan karampanyahan, o kaya campaign period, pwede sinda kayan na magsitar. Kaya iyan ang abangan nindo. Sabi baga, luma na baga ining mga tataramon, na a good leader is a good follower. Abir daw. Kamu man Tabi na mga nagdadarangugun yan na mga kandidato. Ilingon ta daw. Kung mapasunod nindo, magsurunod ka mo sa mga regulasyon pag campaign period, ilingon ta daw. Ta kung daiman iyan tatao magsunod, ikaw ta si Madam Balesa. Nakaulay tayan, kaninot pa, no? Mga boy back 2018 pa ata o 2019. Natangaya kamukaan magboroto. Kung daiman ngaya taratao, surunod. Ako? Yan. Uy, happy birthday pa lang kay Father Dave Ramoso. An sa tuyang mabuoton asin amigo nakura parko kan Saint Raphael the Archangel Paris. Yan, nagdadangog si Father Dave Ramoso. Ano? Ikaw na nga ya, Luwens. Salamat pong maray. God bless you. God bless you man po, Father. As in, pirmi mo Tabi kaming isabay sa pangadji mo. Kami na Kuya Nald. Baad lamang maambunan kami nin grasya. Ini January 9 to June 8, gun ban po yan. January 9 to June 8, 2022, gun ban. Start of election period. Sa February 8 to May 7, 2022, ang campaign period sa mga following positions: President, Vice President, Senators as in party list groups, madurar po February 8 to May 7. March 25 to May 7, 2022, campaign period on the following positions. So, miyembro kan Kongreso, House of Representatives, mga congressman, provincial city and municipal officials. Yan. Poon March 25 to May 7,
So mga congressman, so mga gobernor, madalaga na gobernador, madalaga na alkalde, asin mga konsihal, iyo po iyan ang campaign period ninda base digdi. No arin tabi mga tugang an prohibisyon sa pangangampanya. Pag Monday, Thursday o Huwebes Santo o Biyernes Santo, April 14 to April 15, bawal po ang karampanyahan. Ano? Makisumaro sa Semana Santa. O April 27 to 29, local absentee voting. March 7, 2022, tapos ang local absentee voter application. Yan. O April 27 to April 29, 2022, local absentee voting as in local absentee voter application. Noorin po ang likorban. O sa mga parainom dyan na pigparaan siya sa kandidato. Pigparataraman sa kandidato ko yun sarong kandidato digdi sa Legazpi. Madurdalagang kaya day kaman nga kay painom. O ni kairak man kay to. Tabas yan, baya yan. Kung tultul man tabi, natataday inos-nos. Lako? O May 8 to May 9, likorban. Yan likorban. Kapag May 9, election day. Yan. Kaya salamat po sa nagpaabot kining amigo ta. Na sa tuyang aloy ng amigo. Salamat po Sir AOR sa pagtao ni nano na ini. Pero tinaramnaman ni Madam na Aurea Bubunaw, nireiteral talang tabi sa Indo. Ano, may mga nag-text man sa tuya. Kuya, tama po sa nag-text. Sobra kadakula ining pulang ay ano da ini? Tarpaulin digdi sa Washington. Abirtari paruhon ta daw. Takon amigo ta ini taraman ta daw. Sobra kadakula ngayon ning tarpaulin. Aram mo tabi 8811. Daiman tabi yan ki ano pa Wara pa kita kaiyan sabi nga ni kan Comelec, maski nga niyan Comelec, wara pa sinda kayang kipuder. Nangani ng makapagbawal kita kayan. Ilingon nindo pag campaign period. Tapirmita man nakakaulay kay ini ang Comelec iidukarta sa Indunin maray an may kinaaraman sa siring na bagay. Ano? Yan. Wala pa. Okay na? So, anyway, tabi mga kapatid, matagalog kita bukas po, ise-celebrate po mga kababayan ang patungkol po sa Rizal Day. Yung tungkol po sa Rizal Day, kailangan po natin mga kababayan na malaman kung ano po ang aral. Although napakamatagal ng panahon. Pero pambansang bayani naman po baga natin si Dr. Jose Rizal. Kaya nakipagpulong po tayo para mapaunlakan tayo na makausap ang ating Historic Sites Development Officer number 2 ng National Historical Commission of the Philippines kasi bukas po mga kababayan, it's Rizal Day. December 30 is Rizal Day and ito yung panahon na pinatay sa Bagong Bayan si Dr. Jose Rizal. And malaman natin sa ating makakausap na historiador kung ano ang significance kahit matagal ng panahon. Siguro magdadalawang daan ng taon, ano ang pinakang essence? Sino si Dr. Jose Rizal? Bakit may holiday? At bakit dapat na hindi ito malimutan ng mga Pilipino lalo na ng mga kabataan at lalo na
ng ating mga kababayan. Time check muna po tayo, 1:32 ng pagkahapon. An oras hatod sa Indokang. Bilis! Tawagan mo na ang barkada. Magbukas na ng San Miguel Beer. Drink responsibly. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Nescafe Creamy White. New and improved Nescafe Creamy White. Lasap ang sarap. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand. Sali na. Sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo. Wilkins Distilled. Worth the win. So Wilkins Distilled and Pay Maya. Okay, makakasama po natin mga kababayan ang ating historic sites Development Officer number 2 ng National Historical Commission of the Philippines, si Sir Eufemio Agbayani III. Pag-uusapan po natin mga kababayan ang significance ng leadership ni Jose Rizal at kung ano po ang dapat natin matutunan sa pamumuno sa bayan at kung ano ang dapat nating gawin bilang mga Pilipino na tayo ay may isang pambansang bayani na kinikilala rin sa ibang bansa. Sir Eufemio, magandang hapon po. Live po tayo sa DCGB 729 kHz, buong Bicol Region po at sa iba pang mga riyon napapakinggan po tayo and live po tayo sa DCGB News Online Facebook page, DCGB Legazpi YouTube channel at DCGB Live app. Magandang hapon po, sir. Maraming hapon sa Indo Boss at maraming salamat po sa inyong imbitasyon. Yes po, sir. Naririnig naman po ako, ano? Opo, clear po tayo. So, sir po, since na magkakaroon po tayo ng Rizal Day, i-commemorate natin ang kumbaga, ginawang legal ng ating gobyerno yung tungkol sa o kaya sa pag-i-execute kay Dr. Jose Rizal. So, una muna, sir, para mabigyan ng refresher ang ating mga kababayan, sino po si Dr. Jose Rizal at bakit siya ang tinaguriang national hero? So bago po ipakilala si Rizal, kailangan ko lang linawin na si Rizal maaari ay pinakasikat nating national hero pero hindi po siya nag-iisa. Lahat po ng mga bayaning ginagalang ng buong bansa ay may tuturing po nating national hero. Kahit to si Mabini na sa likod ko, tsaka si Bonifacio, maaari natin silang ituring na national hero. Pero si Rizal po ay itinuring na pinaka-foremost o pinakasikat pong pambansang bayani dahil sa pamamagitan ng kanyang buhay na ipakita niya kung ano po yung kayang magawa ng Pilipino at bakit po deserve po niya ang Pilipino na maging malaya mula sa pananakop. Ang pinaka-pamilyar ho tayo, si Rizal po ay sumulat ng mga nobela na nagpakita kung ano yung kalagayan ng Pilipinas noong panahong iyon. Yung nobelang to, No Limitangere at El Filibusterismo, bagaman fiction siya, pero parang, alam nyo ngayon yung mga teleserye minsan, di ba, parang ginagaya yung totoong buhay. Parang ganun yung style ng No Limitangere at El Filibusterismo noong panahong iyon. Nagsuri din siya ng kasaysayan at kultura ng mga Pilipino, kaya yung pangatlong libro niya ay annotations ng isang aklat na sinulat ni Antonio de Morga na Sucesos de las Islas Filipinas. Ano yung nangyayari sa Pilipinas noong 1500s. Ito yung in-annotate niya para ma-correct yung mga maling akala ng mga dayuhan sa ating kultura. Maliban sa mga ito, na pinakita din niya na kaya ng Pilipino maging siyentista, isang doktor. So nung panahong ito, si Rizal natuto ding manggamot. Ang kanyang specialization ay ophthalmology. Kaya rin siya medyo sumikat sa mga Pilipino noon kasi para kang si Jesus na nakakapagpagaling ng mga mata. Parang ganun yung nagkaroon siya ng magandang reputasyon ganun. Marami siya mga kinaibigan na scholar, Kaya napakita niya, ang Pilipino matalino. Ang Pilipino kaya niyang tumindig sa sarili niyang paa.
At sa mga ginawa ni Rizal, lalo na nung napatapon siya sa dapitan for 4 years, no? Kaya nakita niyo dito na ano yung isang ideal ng Filipino society, ginawa niyan totoo yon. Kaya meron siyang eskwelahan para sa mga batang lalaki, meron siyang pinagawa na mapa ng Mindanao using grass, pati patubigan, no? Pinakita niya. Tsaka pinaunlad niya yung agrikultura ng dapitan na nandun siya. So, napakaraming ginawa ni Jose Rizal. Kaya kahit buhay pa siya noon, ay talagang hinahangaan na siya ng mga Pilipino. At kahit nga nung binaril na siya sa Bagong Bayan, lalo lang sumidhi yung pakiramdam ng mga Pilipino na kailangan nilang lumaya dahil doon sa reputasyon na nabuo ni Rizal at sa halimbawa niya na hanggang ngayon ay inspirasyon pa rin sa maraming Pilipino. Ano po, sir, ang naging ambag nitong si Dr. Jose Rizal and bakit siya tinawag na isang leader para magkaroon ng kasarinlan ng ating bayan? So hanggang ngayon pinagdedebatehan pa rin ng mga historiador kung siya ba'y pabor sa revolusyon, siya ba'y pabor sa katipunan, o siya ba'y pabor kay Bonifacio halimbawa, no? Pero si Bonifacio hinahangaan niya si Rizal kasi si Rizal ay mayroong mga ideya patungkol sa kung ano yung kailangan ng bansa para siya ay lumaya, no? Yung mababasa natin yung plot ng El Filibusterismo, nagbalak si Simon na dating si Ibarra na maghasik ng revolusyon na si talagang pag-aalsa laban sa mga Espanyol at alam naman natin yung paborito ngayong eksena, no, yung lampara, yung hindi na itapon sa ilog. Sa kaduluduluhan ng kwento, no, dahil yung nais ni Simon ay maghiganti lang, no, yung kanyang rational ay pansarili, hindi nagtagumpay yung kanyang himagsikan. No, so ito yung pinakita ni Rizal na hindi sapat yung kung mag-aalsa ka para sa kalayaan ng iyong bayan, hindi sapat na galit ka or hindi sapat na dahas lang. Kailangan meron ding pinaghuhugutan iyon na kabutihang loob. At meron kang, kung magtatanggal ka ng isang lumang sistema, may ipapalit ka na mas maganda. No? Kaya, at yung sinubukan niyang sinubukan niyang i-realize yun. Una, mula Liga Filipina, na binalak niya na isang national organization ng mga Pilipino. Unfortunately, na-unsyami yun. And then, sinubukan niya ulit yun sa dapitan, no, na kahit technically isa siyang bilanggo doon. No, dahil nabigyan siya ng kalayaan na gumalaw-galaw, marami siya mga natupad kasi nakipagtulungan siya sa kanyang mga nakasalamuha sa dapitan, hindi siya nanlamang, at ginawa niya yung mga kaya niya para mapabuti yung kalagayan ng mga Dapitano. So hindi ko pa dito nababanggit, no, yung naging role ni Rizal sa propaganda movement, no, na habang siya nag-aaral sa Espanya, nakikita niya ano yung nangyayari, mga pagbabago sa politika ng Espanya. At parang nakita niya, buti pa dito sa Espanya o buti pa rito sa Europa, mayroong mga bagay na malaya tayong gawin tulad ng pagsasalita, yung kalayaan sa pananampalataya, no, yung kalayaan na matuto kung ano yung gusto na matutunan ng isang tao, na is mga kalayaan yun na hindi ma-enjoy ng mga Pilipino sa Pilipinas noong panahon yon. So, pinakita ni Rizal na may need tayo para sa kasarinlan, may need tayo para sa kalayaan, pero hindi ito makakamit ng pag-aalsa lang o ng makakamit sa dahas lang. Kailangan merong handa yung kalooban ng mga Pilipino para matamo yung kalayaan na yun. Isang favorite quote na I think galing sa El Filibusterismo ito, yung what use it will it be for independence if the slaves of today will be the tyrants of tomorrow. No? So yun yung gustong ipahiwatay sa atin ni Rizal. At sinabi din niya na tal pueblo, tal gobyerno. Kung ano yung bayan, yun yung gobyerno. Kung yung bayan ay sapat na sa kanila yung hindi ganun kaayos yung gobyerno, sapat na sa kanila na hindi sila maraming karapatan, hindi gaano kaayos yung kanilang buhay, ganun yung makukuha nilang gobyerno. Kasi hindi naman nila maipaglaban
na gumanda yung gobyerno. Parang ganon, no? So, very forward-looking yung mga ideas ni Rizal. Kaya talaga hinangaan siya ng kanyang mga kababayan ng panahon ito. At gusto pa nga siyang gawing honorary president ng Katipunan. Hindi nga lang, hindi kasi niya alam na gano'n na pala yung nangyayari. Kaya pagdating ng trial niya, tinatanggi niya, uy, wala akong connect dyan. Pero sa mata ng mga Katipunero, honorary leader nila si Rizal. Ganung level of stature yun nakamit ni Rizal sa mata ng mga Pilipino. Opo sir, kung si Dr. Jose Rizal, siyempre si Dr. Jose Rizal hindi naman talaga siya isang political leader, pero siya ay ating national hero. Pero ang kanyang talambuhay, kung ating susuriin, parating may kinalaman ito sa sistema, sa pagka-counter ng mga maling sistema noon. So kung si Dr. Jose Rizal ang masusunod po sir, ano po kayang type of government ang narito sa atin kung ang kanyang mga filosofiya ang nasunod po? Ano pong type of government kaya ang meron tayo kung nasunod yung kanyang mga filosofiya? Ako hindi ako makapagsabi ng 100%, no? Kasi may mga iba na nagsasabi na may sinusuportahan daw niyang federalism or something like that, no? Pero ang malinaw, gusto ni Rizal ng demokrasya, no? Gusto niya na yung bawat Pilipino ay may karapatang bumoto, may kalayaang magsalita, may kalayaan ng pananampalataya at paniniwala, no? At gusto din niya ng isang forma ng gobyerno kung saan yung gobyerno ay nakikinig sa taong bayan, no? Meron ako nabasa isang article na tinikwento niya yung karanasan ng mga magsasakang Pilipino, no? Tapos ang entrada niya ay ang ganda ng patakarang pinopropose, pero sana makinig kayo sa mga magsasaka kasi ganito yung karanasan nila. Kaya nilista na niya iba't ibang karanasan na o nga naman kung hindi ka makikipag-usap sa mga tao ng panahon yon or sa mga magsasaka, hindi mo malalaman kung ano yung kanilang pinagdaraanan. So yung ganong openness sa pamahalaan, yun yung hinahangad ni Rizal, no? Sa Espanya nga, magugulat tayo pag binasa natin yung kanyang talambuhay. Dahil malaya yung palitan ng ideya sa Espanya ng panahon yun, nung kinakampanya ng propaganda movement na magkaroon ng mga pagbabago sa Pilipinas, hindi sila malayo sa sentro ng kapangyarihan. May mga kaibigan si Rizal na dating Prime Minister, katulad si Moraita, o pamilyar yung pangalan ng Moraita sa mga taga Maynila. Dating Prime Minister ng ng Espanya. Pero nakakaibigan ni Rizal, ni Del Pilar. In particular, si Juan Luna bilang painter, chummy sila ng hari ng Espanya at saka ng Reyna Regente. So ganung level of connection yung meron yung karaniwang mamamayan at yung gobyerno. At mangyayari lang yun obviously through democracy. Na kung anong particular, kung pre-parliamentary ba ang gusto o presidential, kung unitary o federal, magandang mapag-aralan pa. Pero ang sigurado ako yung gusto ni Rizal ay isang pamahalaang demokratiko, isang pamahalaang malaya at maraming karapatan yung bawat mamayan. Kasi parang sa kanya rin po sir nagbunga yung agrarian reform, ano? Sa kanya rin nagmula yung agrarian reform. So, yung especially kasi si Rizal, biktima din yan ng problema sa lupa. Nung nangungupahan sila ng lupa ng mga Dominikano sa Calamba, pero tumataas lagi yung renta sa lupa hanggang dumating sa point na hindi na nila kaya itong bayaran. At kinwestiyon nila, bakit ba may lupa yung mga pare in the first place? So kada long story short, napalayas yung mga Rizal sa lupa nila sa Calamba. At isa yun sa mga heartbreaks na dinanas ni Rizal at ng kanyang pamilya nung siya'y nabubuhay. So sir, nasabi mo kanina na hindi masyadong conforme si Dr. Rizal sa armed revolution or kapag may nangyayaring suliranin sa bayan, yung iba armed revolution ang sinasabing solusyon. So sa kanya po sir, ano po ang dapat na gawin ng mga Pilipino kung sakali man may nakikita silang mga suliranin sa bayan? Kung si Dr. Rizal po ang tatanungin, ano po ang
maaaring sabihin niya na dapat na gawin natin? Okay, so syempre, wala na kasi siya dito, so hindi natin masasabi 100% kung ano talagang gusto niya. Maaari niya sabihin, no? Kung magulat siya, tapos mag-migrate na lang siya. Which is, by the way, may isa siyang option na gano'n, mag-migrate na lang sa Sapa or sa North Borneo. Kasi nainis siya sa Pilipinas. Siguro, ang sa kanya kasi, hindi sapat na may dahas. I mean, aminin man natin sa hindi. Yung Katipunan, dahil sa kanilang sinagawang paghihimagsik, nakamit natin yung kalayaan eventually. No? Na talaga naging sigurado ang mga Pilipino na, hindi, gusto namin maging separate na bansa, ayaw namin maging state ng US, ayaw na namin maging probinsya lang ng Espanya. So, pero hindi sapat yung magagather ka lang ng data, magre-recruit ng miyembro, tapos magkakaroon kayo, mag-aalsa kayo bigla. Isa sa mga paniniwala na nung kinonsulta ni Pio Valenzuela ng Katipunan si Rizal sa Dapitan, isa sa mga kwento is that sabi ni Rizal, huwag muna kayo mag-start kasi hindi pa kayo ready. Kailangan ganito, makuha niyo yung suporta ng mga mayaman, kailangan may sapat kayong armas, dapat ready kayo magbuo ng pamahalaan at any event time. No? So, hindi man siya 100% against revolution, pero ayaw niya yung violence for violence sake. Kasi may ganun hanggang sa kasulukuyan sa Pilipinas, alam natin yung Ampatuan Massacre, yung iba't ibang massacre na sabihin para lang political preservation o kaya pag-aalsa lang. Pero kung mag-aalsa man, dapat may pinaglalaban talaga. Merong ipapalit kung merong tatanggaling gobyerno at dapat makatarungan pa rin, no? Kaya nung nabanggit ko nga sa filibusterismo, merong pinlanong pag-aalsa, pero yung rason ay selfish, kaya siya nabigo. Kahit din yung rason kung bakit nabigo, yung papasabugin na yung lampara, pero dahil mayroong isa na nakita niya yung ex niya nandoon, kaya niya kinuha yung lampara, tinapon sa ilog. So, hindi niya napigilan yung sarili na unahin yung kanyang pag-ibig kaysa doon sa pinaglalaban ng ilang mga kasamahan niya. So, ganoon. Sa kasalukuyang panahon, sa palagay ko, may maraming oportunidad na magkaroon ng pagbabago sa lipunan na positibo na hindi gumagamit ng dahas. No, gusto kong maniwala na nasa isang espasyo tayo or sa isang lipunang demokratiko na pwede pa rin natin gawin, pwede pa rin tayo magsalita, pwede pa rin tayong magtipon although may social distancing kasi may pandemic, pwede pa rin tayong bumoto. At yun yung mahalaga, no? Kasi yung panahon ni Rizal, pwede lang nila iboto hanggang hanggang gobernador silyo lang, hanggang mayor basically. Pero ngayon, hanggang presidente, pwede na natin iboto. So, there's enough space and enough rights for us para mag-promote ng pagbabago sa ating Pilipinas nang hindi gumagamit ng dahas. And si Dr. Zarzel, sir, parang naging biktima rin yata ito ng fake news noon. Kasi nga, sorry to use the term, pero parang basically ni-red tag siya kasi red yung Katipunan. Pinaghinalaan siya na siya ay bahagi ng Katipunan. At bakit nga naman hindi paghihinalaan siya, tinuturing siyang honorary president ng Katipunan. At nung panahong yon, yung balak niyang La Liga Filipina na may mga miyembro na hindi naman sumusuporta sa dahas, pinaghalo, parang sabi sa mata ng mga Espanyol, isa lang yung La Liga Filipina at yung Katipunan. Kaya yung mga members ng La Liga Filipina, yung mga gustong maging membro noon, hinuli din yon. At marami sa kanila ay pinatay din, katulad ni Rizal. No? So, yung conflation na yun yung nangyari kaya si Rizal nahatulan ng kamatayan. Kasi siya daw yung spirito ng revolusyon. No? So, kahit hindi siya yung physical na nagbibigay ng orders, kahit hindi naman siya yung nag-organize, pero dahil siya daw yung diwa ng revolusyon, ginusto nila na ikitilin yung buhay niya. Hindi nila alam, mas lalo lang naganahan yung mga Pilipino, mas lalo lang nagalit hanggang sa makamit na nga natin yung kalayaan noong June 12, 1898.
Diyan lang talaga sir nakikita sa kanyang talambuhay na kapag may proliferation ng fake news, may mamamatay rin sa walang kwentang bagay. Ay, oo. Sa kasamang bagay po. Sa ngayon, may mga nakakamatay ang fake news dahil sa sa COVID. May mga namamatay na kasi pinapainom ng gamot na hindi naman pang tao. Pero yung reaction sa katawan ng tao masama. So hindi lang leaders apektado, pati mga karaniwang mamamayan ay apektado sa fake news. Kaya po yung theme namin ngayon sa Rizal Day, Rizal para sa agham, katotohanan at buhay. For science, truth and life. Kasi yung para mapangalagaan at mapaganda pa natin yung buhay natin, tulad ng ginawa ni Rizal, kailangan natin makinig sa agham at kailangan po natin ipaglaban yung katotohanan. Ang isa pa sir sa mga bumubuo sa kaisipan natin ngayon sa ating pagtatalakay ngayon sa kanyang talambuhay, ang nakikita ko siguro kung nasunod talaga yung kanyang kagustuhan, aside sa democratic, inclusive, and equip ang lahat dapat kung may gagawin na mga aksyon sa lipunan, and at the same time dapat equip pa rin po ng libro or ng edukasyon. Kaya napaka-central ng edukasyon dun sa kanyang mga akda na no limit tangere at saka filibusterismo. At kahit siya mismo, kahit wala siyang units ng education, ay naging guro sa dapitan. At very well-rounded yung education ng mga bata doon. To the point na nung mga nagsipaglakihan na sila, yung isa naging governor, yung dalawa naging mayor, yung karamihan mga naging mga nag-donate ng lupa para makapagpatayo ng eskwelahan. So tumatak talaga yung halaga ng edukasyon sa mga estudyante ni Rizal at ito'y dapat nating pamalisan. Ayun po sir. So overall po sir, ano ang mga aral na dapat nating matutunan sa buhay ng isang Dr. Jose Rizal ngayon pong darating na eleksyon? Ngayon pong darating na eleksyon, dapat po nating ipaglaban ang katotohanan. Kailangan po natin gamitin yung mga karapatan na hinihingi lang noon ni Rizal, ni Del Pilar, kaya ni Graciano Lopez Haina, no? Katulad ng kalayaang bumoto, kalayaang magsalita, yung freedom of the press, freedom of religion, freedom of education. No? Sulitin natin, pahalagahan natin kasi may panahon nung panahon ni Rizal, and this was like 125 years ago lang, wala sa atin yung mga karapatang yon. At yun ay pinagpaguran, pinaglaban, ipinagpatayan literally ng marami nating mga ninuno. So gamitin natin ngayon at gamitin natin sa tama. No, magsuri po tayo, pag-aralan po talaga natin kung sino yung mga iboboto natin. At kahit naboto na sila, bantayan pa rin po natin. Kung tayong mahihiya magsabi kung disagree tayo sa kanilang patakaran. Tungkulin din naman ng mga pinuno natin na pakinggan tayo na napakinggan tayo at kumilos para sa ating kapakanan at awan ng Diyos. Huwag na nila tayong nakawan, parang awan ng Diyos. So yun po yung mga dapat nating maalala pag tayo po yung boboto na sa election. Sir, kung maaari lang po sana ay mag-promote ko kasi bukas na ho ito. Sige po. Inaanyayahan pong lahat na makiisa sa pagdiriwang ng araw ni Rizal bukas. Magkakaroon po ng program sa mga iba't ibang bantayog ni Rizal, especially dito po sa may Rizal Park sa Maynila, yung tinatawag na Luneta. At saka sa 3 museo na nakapangalan sa kanya, Museo ni Jose Rizal Calamba, Museo ni Jose Rizal Napitan at Museo ni Jose Rizal Fort Santiago. Magkakaroon din po ng unveiling ng isang 3D sculpture sa headquarters po ng Department of Science and Technology. At ang mga bagay pong ito ay mala-livestream sa pamamagitan ng Facebook page ng National Historical Commission of the Philippines. Marami rin pong iba't ibang mga programa na inihanda ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para mas lalo po nating mapahalagahan ang buhay at aral ni Rizal. I think sa gabi magkakaroon ng isang program ng Tourism Promotion Board para sa trivia, napakas para sa mga healthcare workers na katulad din ni Rizal na isang manggagamot.
And gamitin po natin yung panahon hindi lang para magpahinga kasi sa sunod na araw ay bagong taon, kundi para talagang aralin yung kanyang buhay. Mayroon po available na documentary ang NHCP sa YouTube. Pamagat po ayon si Rizal sa landas ng paglaya. Nanyayahan ko po ang lahat na kahit papano ay panoorin po ito bilang paraan ng pag-alaala. And yung 3 museo po na nabanggit ko po ay bukas. Pwede po tayo mag-book ng visit para hindi rin po tayo ma-overcrowding doon. At yun po, inanyayahan ko po lahat kung paano si Rizal ay nagpapahalaga sa kasaysayan. Pahalagahan din po natin ang ating kasaysayan sa pagbisita ng mga museums sa NHCP. There are 27 throughout the Philippines. Pinakamalapit po sa Naga ay sa Legazpi ay ang Museo ni Museo ni Jessie Robredo sa Naga. So yun po, register na lang po tayo through their Facebook pages para po hindi tayo overcrowded. Napakaraming pwedeng gawin para alalahanin si Rizal kasi to be fair, si Rizal marami din naman din ginawa para sa ikabubuti ng ating bansa. Ayun po. So, sir, maraming salamat po. And from time to time po, pag may mga ganito po tayong klaseng mga selebrasyon, kami po ay makikipag-coordinate para po mas lalo nating hatid ang impormasyon tungkol sa ating mga dapat na gayahin ng mga leader noong mga nakaraang panahon. Salamat po, sir. And kami po sa DCGB ay nagpapasalamat sa inyong pagpapaunlak sa aming pakikipagpanayam po sa inyo. Ingat po kayo dyan. Maraming salamat po, Diyos mabalos, at advance Happy New Year po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you so much. So, yan po mga kababayan ang ating butihing kaibigan, si Sir Eufemio Agbayane III, ang ating Historic Sites Development Officer number 2 ng National Historical Commission of the Philippines. Sana may natutunan o kaya, sana may natutunan po kayo mga kababayan patungkol po sa kanyang mga sinabi tungkol sa buhay ng ating pambansang bayani. Although matagal na nga, although medyo old school na, pero yung kanyang buhay ay dapat nating pagyamanin at kung ano ang dapat nating gawin. Kasi yung ibang mga bagay katulad ng proliferation ng fake news ay kinamatay niya dahilan ng kanyang pagkamatay at iba pang mga bagay, mga tyranny. Siguro presente pa yan sa ibang lugar dito sa Pilipinas at dapat alamin natin ang tamang edukasyon. Dapat tayo ay magkaroon ng tamang edukasyon para maalaman natin kung ano ang tama at mali at para mapili natin kung sino at dapat na maging leader ng ating bayan. Nasa sa inyo niya yan, mga kamay, mga kababayan. So yan po ang kabilugan tabi mga tugang kang programang Desisyon Bicol 2022. Kaibaan tropa, ako po si Luwens Burse Barcena. Asin sa masunod naman na Miyerkules, Happy New Year everyone! Sa indung nadangog ang makabuluhan na istorya sa Desisyon Bicol 2022. Liwat sa masunod na simana, abangan ang mga issues asin giya sa pagkondukta kan 2022 national and local elections. Salamat kan sa indung pag-antabay.